nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Posibleng bumaba pa ang bilang ng Lakas members sa mga susunod na buwan. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. The certification of recognition and appreciation was handed by Attorney Ryan to Attorney Monsayak at Nomu Bashu, Thomas Muratoco, Quezon City, where I was also present. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now, which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Di ba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar eh. Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba. Dagdagan Mahalita News Update. Alright, nagbabalik ko tayo. Welcome back. At medyo mainit-init ho yung mga pag-uusapan ho natin dahil nga po itong si Madriaga ay nagpakita na ho dyan sa hearing ho ng Committee on Justice. At ang dami hong mga kasinungalingang binibitawan ho nito sa kanyang affidavit, mga kabalitaan. At unang pakita niya pa lang sa kamera, nako, ang dami na hong mga kumontra sa kanya hong mga buladas laban kay Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, bago tayo magsisimula, huwag niyo pong kalimutan, mga kabitaan, subscribe niyo po ang channel at pindutin ang notification bell. Sa Facebook po, follow, like, and share. Paalala lamang ho ito, mga kabitaan, kung hindi niyo po mapapanood o kung wala kayong mapanood na mga bago hong video, andito lang ho tayo, busy lang ho tayo. Iba ho yung pag-vlog ho natin at mas inuuna ho natin yung trabaho. Mahirap na ho pag mawalan ng trabaho, kaya medyo pag wala ho tayong sapat na oras, pag hindi tayo sigurado sa oras na magkakaroon ho na makakagawa ho ng video, ay may mga staff po tayong gumagawa ho sila para meron pa rin po tayong may papakita sa inyong mga informasyon, mga kabalitaan. At itong si Madriaga, pag-uusapan ho natin, dito muna tayo yung kanyang pasikat, itong painting, mga kabalitaan, na sabi niya binigay niya daw kay Inday Sara Duterte. Pero ayon ho sa report ng GMA News, base ho sa kanilang caption dito, itong artist na si Tanya Gaisano Lee ay personal niya daw itong ibinigay kay Inday Sara Duterte, mga kabalitaan, na siya mismo ang nagmamay-ari ho nito. Pero yung sinasabi ni Madriaga, siya daw ang nagbigay dito kay Inday Sara Duterte. So dito palang bokya na ho siya. Pinatunayan na ho yung kanyang statement dito ay mga pawang kasinungalingan ho, mga kabalitaan. Nung narinig ho dito ni Senador Amy Marcos, nabubuesit rin siya at siya po ay nag-press con. Ipapakita ho natin at mas lalong kayaya ho yung kanyang sinasabing isang bar ba yun na mono o nomo. Basta makikita natin yan mamaya dito na doon daw may nagkakaroon daw ng mga aktibidades. At sumagot din ho ang nagmamay-ari ho nito na yung mga sinasabi patungkol ho dyan sa aktibidades ng bar na iyan na sinasabi ni Madriaga ay wala di umano itong katotohanan. Panoorin muna natin itong balita ho mula sa Bilyonaryo News Channel. Maiba muna tayo dahil itong si Tambuaya mas lalong tumatagilid na ho dahil yung bilang ho ng mga miyembro ng Lakas CMD, magkakasama pa naman ito sila ni sino ba yung artista na yun? Si Bong Revilla, mga kabaitaan, na tila baga nababawasan na, nag-over the backhood na dahil po, mga kabitaan, sa deklarasyon ni Sara Duterte na tatakbo ho ng Pangulo sa 2028 presidential election, mga kabaitaan, na tila baga natatakot din yung mga buhayang ito na hahabulin ni Inday Sara Duterte. Pakinggan muna natin mula sa Bilyonaryo News Channel, mga kabalitaan. Tila nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng Lakas na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano
at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing. House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Bogie D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng lakas members sa mga susunod na buwan. Kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang pangulo. Noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025, marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang membro ng NPC, 2 mula sa PFP at 1 mula sa Nationalista Party na mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong membro ng NUP, muli itong lalaki at aakyat na sa mahigit 50 ang mga membro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC pero wala pa silang tugon sa ngayon. Alam nyo guys, itong si napapansin nyo ba itong si Senate President mga kabitan, Tito Sen, noong 2025 na sinampahan ng kaso si Sara Duterte, napakaingay niya po. Ramdam niya na siguro na karamihan talaga sa taong bayan na mga kababayang Pilipino, lalo na yung mga overseas Filipino workers, na hindi ho papayag na gagawin at magtatagumpay itong mga buayang tungwisista na ma-impeach si Sara Duterte. Tila bagang nananahimik na ho itong si Soto. Itong mga nag-over the backwood na ho na mga kaalyado ng lakas CMD, ito'y marahil mga kabalitaan sa takot na rin ho nila na sila ay makakaramdam na panggigipit ho sa administrasyon sakaling manalo si Sara Duterte. Dahil yun po talaga ang sasabihin nila, ginigipit ho sila. Pero ano bang sabi ni Sara Duterte? Walang personalan, kahit pinipersonal na ako, pag ako'y nanalo, tuloy-tuloy yung pagiging presidente ko, yung obligasyon ko bilang presidente at meron lang akong i-assign na magiging vice-presidente ko na siya ang gagawa ng paraan at kikilos para matumbok sino ho itong mga kawatang ito dyan sa Kongreso. Itong mga aligasyon ni Madriaga, mga kabalitaan, hindi na ho bago ho sa karamihang mamamayang Pilipino dahil nagawa na ho ito sa panahon ni Tambuaya nung siya pa po ay Speaker of the House. Kasi nga, pagramdam ni Tambuaya na hindi ho siya mananalo mga kabalitaan sa kanyang mga planong pagtakbo, ay gumagawa ho ito ng ninja moves mga kabalitaan. Yung ba matatandaan nyo sa Leyte? Yung PDP Laban member na babae tatakbo sana, pinitisyonan na niya sa COMELEC dahil sa ano ba yung issue na yun? Yung parang hindi yata matagal na daw na hindi nakatira sa sa kanilang baluarte. Kaya dinisqualified mga kabalitaan. Inanalo si Tambuaya. Nanalo lang naman to si Tambuaya dahil wala hong kumakalaban sa kanya. Hindi ho ito lumalaban ng patas. Kaya yung ginawa niya ho dito kay Sara Duterte sa Kamara, pattern niya rin ho yan sa kanyang distrito, nagigipitin ho yung kanyang mga makakalaban. Ngayon, gusto ho nilang i-impeach. Para ma-impeach, ninanakaw ho nila yung trilyones na budget ng ating bansa. At nilalagay sa maleta, dinidistribute ho sa mga buhaya. Sino ba yung mga nakakatanggap di umano? Ayon pa sa mga 18 sundalo mga kabalitaan, itong si Luistro, nakatanggap, si Bobo M, Saldico at itong si Tambuaya, di ba? Yung nakaupo dyan ngayon sa Committee on Justice na mga miyembro, marahil meron din yan natatanggap pero hindi maleta. Barya-barya lang. Pero yung barya-barya na yan ay milyon-milyong halagahong mga natatanggap po nila. Di ba? Kaya ngayon, nagkaalaman na ho. Kahit anong pilit ho nila na i-pin down ho itong si Sara Duterte, hindi ho nila makaya-kayang pabagsakin. Kaya nga nataingga nga dyan sa Committee on Justice dahil sila ay patuloy yung kanilang fishing expedition kahit sinasabi na sa mga eksperto na yung ginagawa ho nila unconstitutional dahil kung meron ng
insufficient in substance, in forms, and in grounds, ba't hindi ho nila pagbubutuhan para isumiti mga kabalitaan sa Senado? Para yung Senado mag-convene na bilang impeachment court. So ano pa bang ginagawa ho nila dyan? Diba? Napapaya ho sila sa mga ginagawa ho nila dahil si Sara Duterte hindi ho nila ito mapipilit na hindi ho dadalo dyan sa kangaroo court na yan mga kabalitaan. So ngayon, pakinggan ho natin dito itong si Madriaga mga kabalitaan. Through ISIP, I also came to know Attorney Reynold Monsayac, who likewise provided valuable support to ISIP. In recognition of his efforts, ISIP awarded him a certificate of recognition and appreciation at Nomu Bashu, Tomas Morato, Quezon City. Okay, Nomo Basi daw, no? Tomas Morato, Quezon City. Attorney Monsayac was later appointed as the spokesperson of the Office of the Vice President. A copy of the certificate of recognition and appreciation dated June 29, 2022 is hereto attached as Annex H. Number 51. The certification of recognition and appreciation was handed by Attorney Ryan to Attorney Monsayac at Nomu Bashu, Tomas Morato, Quezon City, where I was also present. A photo of Attorney Ryan handing the certification of recognition and appreciation to Attorney Monsayac is here to attach as Annex I. Election of Sara as Vice President and OBP confidential funds. Number 52. After the election of Sara as Vice President, she invited me to attend her inauguration at the San Pedro Square, Davao City on June 19, 2022. Okay, ito yatang sinagot dito ni Attorney Polo, yung invitation na yan. Hindi talaga siya ang in-invite doon. Yung in-invite ay yung si Attorney Kilala, na kung saan ay hindi ho nakadalo mga kabalitaan dahil po sa siguro may conflict ko sa schedule nito at inutusan, itinext ho ito na dadalo ho doon sa if I'm not mistaken, yung sinasabing inauguration ni Sara Duterte. Kaya ho doon siya nakakuha ho ng chance, opportunity na makapag-picture mga kabalitaan. Photo of Sara and me during her inauguration in Davao City is here to attach as Annex J. A photo of an email thanking me for my attendance during her inauguration in Davao City is here to attach as Annex J-1. Number 53. I was then tasked to provide security intelligence work through the formation of Vice Presidential Security and Protection Group. During this time, I introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco, one of my best students in the Presidential Security Group, to assist this matter. Number 54. Colonel Nolasco then tapped the services of Colonel Raymond Dante La Chica to head the BPSPG. Afterwards, I worked with both Colonels Nolasco and La Chica from July 2022 to April 2023 for tactical transport services, security of Sara and other VIPs, handing and conveying and highly confidential information, and the transportation of large amount of money to several persons as instructed by Sara. Money deliveries under the instruction of Sara. In the morning of December 20, 2022, Sara called me and she said, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa night strip, at sa Ombudsman." Sara added, "Bawi tayo sa kanila later." Later, I received a text message from her indicating the places of delivery, which include San Pablo, Laguna, night strip, office of... Okay, so cut na natin to dito mga kabalitaan. Kaya importante ho dito yung kanyang sinasabi, yung bar na yon, na meron daw nangyaring, nagkaroon daw sila ng aktibidades doon, yung recognition, sa kanyang effort yata, anong ginawa niya. At yun, no? Actually, napanood nyo na siguro to na sinabi niya rito na kumaway dahil si Sara Duterte, bla bla bla, at kung ano-ano pa. So dito natin papakita itong nagmamayari ho, no? Ito pala muna, unahin muna natin ito si Amy Marcos, no? Pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan
at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unit team. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling diyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walk-over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, diyan sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note, at nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo. Magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay. Andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Di ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD,
VP na siya sa PDP, ako mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba nangyari yon? Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang at ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Di ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang ganun ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang ganun. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at naon raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, porsigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya, nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat, eto nga, talagang undas nun All Saints Day nun, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya.
mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara all. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race, Baste replaced her. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa Hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, nung November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Eh sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos, November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong, November 12. So, hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yon. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong. O kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong. Totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity. Power tandem yan. Sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At Alright, so siya pala ang naging dahilan kaya nabuo ho yung unity mga kabitaan. Sa yung nagbinyag ho sa tandem na Marcos Duterte or Duterte Marcos mga kabalitaan. So itong mga sinasabi ho dito ni Madriaga na kuno may basbas na ni PRD si Bongbong na magkaroon na ho ng tandem, matuloy na ho yung tandem ng Sara Duterte, Bongbong Marcos mga kabaitaan. So napakasinungaling ho talaga itong animal na to, no? Paano ho ba mababasbasan ni Presidente Duterte? Binibira nga ni Duterte itong si Bangag Marcos na kung saan ay nagbitiw pa ho ito ng salita at nagpapaalala ho sa atin, nagbigay ng babala na kung kayo ay nagkamali na iboto o nagkamali ho kayong pumili ng presidente, 6 na taon ho tayong magsasakripisyo. Ito na mga kabalitaan ang sinasabi ni Tatay Digong. Nagkatotoo na.
yung kanyang nakikita ho nung kasagsagan pa ho ng pangangampanya. At siya rin po ay nasampulan at siya ipinadala ho sa The Hague, Netherlands. So tingnan nyo ang mga ginagawa ni Tatay Digong Duterte. Ha? Napakasagrado yung salitang yun, pero hindi ho natin, binaliwala ho natin dahil naman kasi kay Inday Sara Duterte. Kaya nung nabudol ho si Inday Sara, lahat ho tayong sumuporta na 32 million voters ay nabudol na rin ho mga kabalitaan. Itong naging pahayag ni Amy Marcos, patunay lamang ho ito na ang ginagawang paglalahad ng mga impormasyon ni Madriaga ay kwentong barbero. At malamang ang scriptwriter nito, nasa dalawa lang ho, itong si Trililing o di kaya itong si Dilima, mga kabalitaan. At balikan ho natin itong sinasabi nating isang bar. Ito po yung nagmamayari si Edward Chico. At siya po yung nagpapasalamat dahil na-promote ho yung kanyang negosyo. Pinabulaanan niya ho rito na puro kasinungalingan, walang katotohanan at walang nagaganap sa mga nababanggit o sinasabi ni Madriaga sa kanyang affidavit, mga kabalitaan, nung ito ay humarap po sa Kongreso o dyan sa Committee on Justice, mga kabalitaan. Ito, panoorin at pakinggan ho natin dito, mga kabalitaan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Now, bakit kailangan ko mag-react? Kasi po yung Nomu, ang may-ari niyan yung asawa ko So, na-implicate kami. Ang dami yung mga message niya natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomu, baka maambunan daw ng pera. So, I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito. Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomu para ma-appreciate nyo. Ang Nomu po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So, busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So, pagpasok nyo pa lang sa Nomu, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin. Mga 20 square meters lang yan Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo lang po mas maliit din yung second floor namin. So ganun din kalakihan, makikita nyo yung picture. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, ang sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomu. Sa liit ng Nomu, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomu sa taas ganito, tingnan nyo po. Pag akyat nyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita nyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So, sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero ang maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So, ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yon. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng taong makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So, kailangan malinawan po natin yan, ha? So, may iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomu? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera ron? Medyo may duda ako. Again, speculation ito Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomu na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak na may hawak silang plaque na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siyang may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak di ba? Marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami.
So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan ha. Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayac at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat. Si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa Nomo, nagko-comedy din yan eh. Si Rito Orquia ng Pilipinas Got Talent, si Kuya Jobert ng Channel 2, si Rica Lasso ng Channel 2 at napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4 nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayac, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayac ang nakapunta dyan, lahat ng kaibigan ko. Si Attorney Carlos Ibanez na kakaibigan ko kakamping, nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jamie Bondoc na DDS, nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, yung mga kaibigan kong mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette, nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan, si Attorney Falsis. At by the way, malaking tulong ni Attorney Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan. Siya yung kagawad namin, tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita eh. Wala akong pakialam sa impeachment eh. Wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko eh. Ngayon sa maniwala at kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan nyo na lang kami sa Nomo kasi masarap yung pagkain namin. Yun lang. Di ba? Ayun. So, di ba? Na-promote pa yung Nomo, ano ba yun? Basyo? Yung dyan sa Tomas Morato, mga kabaitan, makapunta nga dyan minsan mga kabalitaan. At sa may idea ako, no? Sarap kumain doon. Siguro, hindi lang siguro inuman yun doon, no? Baka may mga special menu yan sila mga kabaitan na pwede tayong kumain doon. Anyways, so narinig na ho ang naging salaysay at talagang binangga niya po yung naging affidavit dito ni Madriaga at na dinamay na ho yung kanilang negosyo na wala daw katotohanan yung kanilang mga pinagsasabi rito. So ibig sabihin ho nito mga kabalitaan, nasa Kongreso na ho yan o kung sila po ba ay maniniwala ho rito. Pero sana mapanood hong video ito para yung iba na medyo nagdududa na at kung mapanood nila to, at least doon pa rin sila sa kanilang desisyon na mananatili hong taga-suporta ni Sara or hindi pa po nakapag-decide kung sino ho talaga mga kabalitaan. Baka ito na ho ang panahon na makadesisyon ho kayo na yung mga sinasabi dito ni Madriaga ay walang katotohanan ho mga kabalitaan. Duda rin ako dito, itong si Madriaga kaya ho ito nag-testify at paiyak-iyak mga kabalitaan dahil una, para nakonsensya na siguro siya dito kasi ang dami niya hong below the belt na paratang dito kay Sara Duterte. Di ba? At baka may katumbas ho ito mga kabaitan dahil ikaw ba namang nakukulo ng mga ilang taon at wala ka bang ambisyon na makalaya, siyempre gagawin mo, kapit patalim ka na lang. Kahit alam mong mali, sasabihin mo sa kanila sa harap ng maraming tao sa national television para ikaw kunwari ay nagsasabi ng totoo at kung kayo ay nagwagi, nanalo ho sa labang ito, ay maaari hong makakalabas ho itong si Madriaga. Pero mas lalo hong tatanda na ho dyan at magiging puputi na ho yung buhok ni Madriaga dyan sa kulungan dahil sinampahan na pala ito ng kaso ni Mans Carpio at ni Sara Duterte sa mga, ewan ko kung Carpio, baka perjury din ho yung kaso dahil tinamay ho siya dito mga kabalitaan. At di ko na ipapakita sa inyo itong si Harry Roque, may bira din dito kay Madriaga mga kabalitaan. So hanggang dito na lang ho tayo. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta ho at patuloy ho niyong papanoorin yung mga video ho natin dahil malaking bagay ho yan sa inyong lingkod mga kabalitaan at paliguan ito ng maraming likes, then buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at i-share niyo po ito mga kabalitaan. Then subscribe niyo po kayo at pindutin lang ang notification bell. Then sa Facebook, follow, like, and share kabalitaan. At sa ating pagbabalik para pa rin po sa mga karagdagang impormasyon dahil ang danagan balita mga kabalitaan mo balita mo komentaryo o mo latigo.
To God be the glory. Mwa chup chup. Peace out.